May mga pagkakataong nabibigyan tayo ng trabaho o proyekto na akala natin ay hindi natin kayang gawin. Assignments which overwhelm you and make you feel incompetent and insecure. Ano nga ba ang magandang gawin whenever you think you can't do the work that is being assigned to you? Mayroon akong 3 tips para sa iyo ngayon. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. When you think you can't, start taking these easy steps which will help you overcome your self-doubt. Una, stop overthinking and just do it. Madalas ay napipigilan tayong umaksyon dahil sa sobrang pag-iisip. Paralysis by analysis. Di ko naman sinasabing huwag ka nang mag-isip. Mahalaga na ang bawat desisyon ay ginagawa natin ng may masusing pananalangin at pag-iisip. Ngunit kung ang sobrang kaiisip ay mauuwi lamang sa pag-aalala at hindi pagpapasya at paggawa, hindi naman ito maganda. Kaya, plan well and step out in faith to act on those plans. Stop overthinking. Pangalawa, start learning. Sa panahon natin ngayon, napakarami ng paraan para matuto. Manood ka lang sa YouTube, napakarami ng libreng tutorials kung paano magluto, mag-makeup, tumugtog ng ukulele, mag-painting, magnegosyo at kung ano-ano pa. Hindi nangangahulugan na ang hindi mo kayang gawin ngayon ay hindi mo na matututunan. If you really want to do it, pag-aralan kung paano at subukan mong gawin ito. Magugulat ka. Ang akala mong mahirap at di mo kaya ay magagawa mo rin pala. At pangatlo, stop looking at what you can't do. Start looking at what God has done and what He is able to do. Totoo namang may mga limitasyon tayo. Totoo rin naman na may ibang tao na mas maraming kayang gawin kaysa sa atin. But if you will simply look at what you can't do, that others can do well, you might end up feeling insecure and discouraged. Kaya tigilan mo na ang pagkukumpara ng iyong sarili sa iba. Look instead on what God can empower you and enable you to do. Balikan mo ang challenges na napagtagumpayan mo dati dahil sa tulong at biyaya ng Diyos. At patuloy mong ituon ang iyong tingin sa Kanya na nakagagawa ng imposible at higit sa kaya nating gawin. Ang sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Stop overthinking and just do it. Learn new skills and stop focusing on your limitations. Focus instead on what God is able to do through you. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Mga kababayan, el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad
Oras na, Zambasulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, buenos dias, syudad de Zamboanga, maayong buntag sa tanan. Lalo na dyan sa mga taga Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Ngayon po ay araw ng Tuesday, December 10. Ayan. Hindi ko pa pala napalitan ang petsa ko. December 10? Tama ba? December 30? Ano ba ngayong petsa? Nahilo ako. 9. December 9. O, ayan. Ano pa rin? Si Kuya Meng ayaw akong tulungan sa petsa, Bin. Ayan po. December 10 pa lang po ngayon. December 10, 2025. At syempre, December 9 nga, ang kulit. Oo, ito kasi, December 9 at kayo po ay nakikinig sa programang Oras na Zambasulta. Kami po ang inyong mga lingkod sa Ramito Labing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siyempre sa ating mga tagapakinig sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. Salamat pagi sa Sabah, Malaysia, no? And siyempre, ayun nga, December 9, 9. Oo, no? Kasi siya na kita party ara. Ayan. Dapat memorize ko yan, di ba? Dapat memorize ko yan. Oo, yun nga, no, dapat memorize mo yan. So, okay lang. Ayan, no, mapita din sa ating mga kapatid, kaibigan dyan sa Palimbang, Sultan Kudarat, sa Upi, Maguindanao, no, at syempre sa ating mga kababayan din, no, na nakikinig dyan sa mga bulubundukin na naaabot ng DXAS. And syempre, maayong adlaw, maayong buntag sa mga avid listener dito sa, at syempre din sa mga kapamilya, kaibigan natin sir na silently listening sa atin, no, diyan sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga tindahan, no, sa kanilang mga pagawaan ng mga mga paninda. Oo, ayan. Buenas. At siyempre, good morning din sa iyo, partner, no, na advance ang kalendaryo ninyo. Di ba kagabi pa natin to dinidiscuss? Kagabi ko pa sinasabi sa iyo, di ba? Oo. Ayaw makinig. Hindi, naguluhan so, talaga ako. Hindi na yung bago ang issue niya. Normal po yan dito sa station namin. Lagi po akong ganyan. O, sige po, good morning po sa lahat at syempre, ilang araw na nga lang babago ang Pasko. Meron na lang po tayong 15 days, 16 hours, 51 minutes. Yan na lang po ang ating naiiwang mga araw, oras, minuto. Natitira ng araw. Sabi ko malilibang. Ang kulit. Morning pa, morning. Good morning po. Oh, bakit? Actually, normal tamen. Normal din pag morning. Normal sa atin yung lahat. Pagkagising, di ba? Taduela El Barriga. Good morning po. Ayan. Ayan po, syempre, no, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa panibagong araw na kanyang binigay sa atin. Alam mo, Bin, kagabi, in-observe natin yung ating paligid. Alam mo, kasi nga, di ba, holiday kapon. Nung Sunday pa, nakita natin, mag-alas 11 na lang, napaka-busy pa ng kalsada kasi nga the following day ay holiday. Galing din tayo ng church noon, naghatid pa tayo ng miyembro natin doon sa malayong bahagi. So, nakita natin busy yung yung kalsada, and then dito sa may IBT, puno yung mga tao. Estimated nga mga siguro more or less mga 1.5 yung dami ng tao na pumupunta dyan sa may Divisoria. And then kagabi habang kumakain, alam mo, na-realize ko, kung marunong lang sanang gumamit ng pera ang tao, actually blessing ang pera. Kasi nakita ko kagabi, Bin, habang kumakain, nakakatuwa yung isang pamilya. Makikita mo masayang kumakain, para bang proud sila na kumakain sila ngayon ng masarap. Meron din magkasintahan, mag-asawa, alam mo yung nagbabanding.
Tapos meron din nagkakantahan. Alam mo yung na-realize ko kagabi, Lord, kung ginagamit lang sana ng tao ng mabuti yung pera, blessing siya dapat eh. Kaya lang sa mga panahon natin ngayon, dahil sasakim tayo sa pera, alam mo yun, nahabol natin ng pera, bahala na kung paano at saan galing yung salapi na na meron tayo. Pero it must be and it should be sana na blessing yun na pwedeng i-enjoy ng entire family. No? So, wala lang, nakita ko lang kagabi yung kagandahan sana ng pera kung marunong tayong gumamit at alam natin galing ito sa Panginoon at ito yung purpose niya na magkaroon ng family bonding, mabigyan mo ng date ang buong pamilya, mabigyan mo ng masarap na pagkain. Nakikita ko talaga yung saya ng bawat tao kagabi. Tapos makikita mo kasi sa mga, hindi naman tayo nagja-judge, no? Pero alam mo yung parang tayo lang din na nagsusurvive everyday. Pero kagabi makikita mo, masaya yung mga bata, nakakainom ng malamig na soft drinks, yun lang. Yun lang yung na-realize ko, Bin. Gusto ko lang i-share. Oo, yun nga, no? Pero alam mo yung isang content doon, sir, kumbaga, wisdom doon, no? Like, may kwan kasi sila may, kumbaga, may inaabangan o pinagplanuhan, di ba? Yun yung gusto nating point din na kapag yung kinita natin o yung pera natin no yung halimbawa siguro etong holiday season talagang pinag-ipunan, 'di ba? Yun yung may purpose ba yung pera. Ay makita mo talaga no lahat ay masaya. Yes. 'Di ba? Especially yung nga para sa family no kung ginamit mo lang yun para lang wala lang, 'di ba? Oo, sa mabuting usapan wala din no. Ikaw lang din yung nag-enjoy pero pagising mo sa umaga hahanapan ka na ng buong pamilya, 'di ba? Ayan, kaya sana no ang bawat isa sa atin pag gumagamit tayo ng pera or kung may pera man tayo ngayon, sana galing siya sa pinaghirapan natin para mas masayang pakainin ang ating pamilya kasi alam mong galing sa malinis yan. Galing yan sa Panginoon, blessing yan mula sa Panginoon. Ayan po. So bago pa tayo maging emotional, Bin, oras natin, alas 7:13 ng umaga, syempre po, samahan niyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. At pwede silang sumali, no? Pwede kayong sumali mga kabarangay sa mga nakikinig po sa ating ngayon kung kayo may mga tanong, komento, mensahe, mag-text sa ating text line sa 0916-296-6625. No, again, 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, Your Community Radio. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday! Ayan, December 9. Tama na ako. Happy birthday po kay Gemaline Tagumpay. Happy birthday kay Micaela Bradesina at kay Joshua Santa Cruz. Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, syempre sir, no? Sa akin naman, happy birthday kay Izar Seth Aloy Eman. Ayan, ang ating kasamahan dito sa FEBC. Hello kay Suzette Mo, happy birthday, no? Kay Vina Idi, happy birthday. Ayan, at kay Nang Tessie, ayan, no? Hello dyan sa happy birthday. At hello kay Nikki, no? Torres Concepcion, happy birthday. Kahapon, no? Ayan, kay Nang Tessie, happy birthday. Ayan, si Aizar yung taga Cebu, yung na-interview ba natin? Oo, ayan, happy birthday Aizar. At saka happy birthday ko. Congrats din, no? Kakakasal niya lang, kaka-aido niya lang. Congratulations, happy birthday. Ayan, may habol ka pa? Wala na, nauna na ako sa kanila. Ayan pa, happy birthday po sa inyo. God bless you.
salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, the love that gave. Sa Filipino, ang pag-ibig na nagbigay. Na Chavacano el amor ya dale o el amor que ya dale. Ang gugma nga mihatag sa Bisaya. Ilonggo ang paghigugma nga naghatag. Kasila sa amuin nagdihil. At ang tanong po natin, paano po kayo nagmamahal? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Sa magandang balita Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ngayong Christmas season, alam niyo po no, pag panahon ng Kapaskuhan, ito po ay araw din ng pagbibigayan. Ito siguro yung pinakagustong-gusto ng mga tao kapag Pasko din, 'di ba? Kapag Christmas, kasi tayo talaga ay gustong-gustong magbigay or gusto rin natin talagang makatanggap din. Well, dito po sa panahong ito, isa sa pinakamagandang halimbawa o pinakamagandang bagay din na pwede natin ibigay ay ang pag-ibig. At syempre, ang pag-ibig na to ay nakikita at nararamdaman natin. Sabi nga po sa John 3:16, kung mababasa po natin ito, and actually, pinakakilalang verse ito no, na makikita natin sa Word of God. Ito yung pinakamagandang halimbawa kung paano pinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Siya po ay nagbigay. Siya po ay nagsakripisyo. At inalay niya, ibinigay niya, sinorender niya ang kanyang anak para po sa atin. Kaya ngayon, Bin, kung itatanong ko sa'yo, paano ka ba magmahal, Bin? Parang kanta siya, no? Paano ba magmahal? Paano ka magmahal, Bin? Oo. Parang okay. Dapat, di ba dapat pangkuan yan? Pang love month. Hindi, I mean, hindi, alam mo, yung sabi nga dito, sir, dapat, no, yung, if you love someone, no, you will be loyal, di ba, to him or to her, no matter what the cost. Kasi nakasulat to sa table ko, nandito ngayon, no, you will always believe in him. Pero alam mo, you will, to always expect the best, no, and always stand your ground in defending him. Hindi, it's para sa akin lang, yung time talaga, sir, no, alam mo, yun yung isa sa mga bagay na especially sa pagpapakita mo ng pagmamahal, no. Alam mo, especially nga ngayon sa panahon ngayon, 'di ba, busy yung schedule, pero malalaman mo at mafe-feel mo na special ka or mahalaga ka sa tao, no, pag alam mo yun, may time na ibinibigay sa'yo. Yung time naman yun is yun yung panahon na, alam mo yun, aalamin kung kamusta ka, di ba? Anong nararamdaman mo. So, para sa akin, yun, ako kasi, wala masyadong big deal, no? Like, uupo lang tayo, may drinks, may kape, tapos kwentuhan, yun, okay na. Ganun ako eh. Hindi ako pala gift, 'di ba? Yung sabi nga nila sa love language, hindi ako yun lang, ganun ako eh. Uupuan kita, sasamahan kita. Tapos ayun, mag-open up ka. Okay na. Kumbaga mas gusto mo yung bonding. Yun yung way showing my love. Parang gano'n. Bonding. Yung spending time together, parang gano'n. Tama. Yan. Kaya alam niyo po, no, siguro kung merong lesson na tayo dapat matutunan kung paano magmahal, ay yun po, yung meron tayong dapat ibigay. Yun nga sabi ni Robin, pwede kasi through time, spending time with your loved ones, pwede din po, di ba, ibigay mo yung anong kailangan nila. Pero
I think walang makakapantay doon sa ginawa ng Panginoon. Paano siya nagpakita ng pag-ibig sa atin. Binigay niya ang kanyang anak, nagsakripisyo, nagbayad ng mga kasalanan natin. Ganyan din tayo dapat pag nagbibigay. Binibigay natin ito na may pagmamahal. Alam mo yun, minsan pag nagmamahal po tayo, may mga sacrifices na dapat ibigay. At hindi lang minsan kung material na bagay ang pwede nating ibigay. Minsan ang ating pagkatao, 'di ba? Hindi ko po sinasabi ito na ibigay natin ang ating pagkatao, yung girlfriend boyfriend pa lang kayo magbibigayan na po kayo. No, yung magbigay tayo, ibigay natin ang ating pagkatao. Ibig sabihin yung all in all na meron tayo, yung lahat ng tulong na pwede nating ibigay sa kapwa natin, ibigay natin. Yun yung pinaka magandang gawin kasi nakita natin yun din ang ginawa ng ating Ama, 'di ba? At I think walang makakapantay doon sa ginawa. So this Christmas season, maganda din na hindi lang basta gift ang ibigay natin. Kung anong meron tayong capability or ability, 'di ba, na pwedeng i-extend sa taong iyan na ibigay natin. Yun nga no, masample nga natin sa yung sinabi mo kanina, yung napansin mo sa IBT, 'di ba? Kung mahal mo kasi, iniisip mo, 'di ba? Kumbaga parang pinagpaplanuhan mo at tinitingnan, ina-anticipate mo, 'di ba? Minsan kasi ang na-excite kapag nagbigay is yung tumatanggap. Oo, pero ito kasi baliktad no. Ikaw na mismo na nagbibigay, ikaw yung na-excite, ikaw yung nag-look forward na makita o maibigay mo doon sa mga bibigyan mo yung gift na, 'di ba, or yung time na talagang ginugol mo, no, kumbaga pinaghandaan mo, no. So yun yung para sa akin kasi kung makikita mo naman lahat kasi pinaghandaan, no. At saka especially nga yung etong season, sabi nga natin, no, season of ng bigayan, talagang alam mo yun, kung ikaw mahal mo yung isang tao, mula nung yun nga napapaisip ako minsan, di ba? Hindi naman natin kailangang ubusin yung matatanggap mo sa December, di ba? Kung kapag pinag-iisipan mo kasi kumbaga parang holiday season, mula January pa lang, di ba? Hinay-hinay na, di ba? Hinay-hinay mo na pinag-iipunan, di ba, para ganon. Parang just to show talaga na yung love mo sa tao. Sana yung heart din natin, no, mas masaya tayong nagbibigay compared doon sa mindset natin na mas gusto natin lagi tayo ang nabibigyan. Kasi alam mo, ang feeling ko din kapag nandun na tayo sa point na gustong-gusto natin magbigay, gusto natin mag-share, magregalo, nasa point na tayo ng maturity na tapos na po kasi ako doon sa tagatanggap lang ako. Nandito na ako sa point kayo na blessed na ako ni Lord na kaya na pwede niya na akong gamitin. Ako naman ang magbibigay para sa iba. So sana nasa point na tayo, pero kung wala pa naman tayo sa point na yan, sa stage na iyan, tanggapin natin ng buong puso yung pag-ibig, yung regalo na bigay sa atin. And this season, sana hindi din natin makalimutan, huwag matabunan ng magagandang regalo, ng magagandang sapatos, ng magagandang libre, di ba? Masaganang libre, yung ginawa ng Panginoon. Ang pinakarason po, bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko kahit hindi naman talaga yan yung araw na pinanganak si Jesus? Kasi naaalala natin na kung hindi ipinanganak si Jesus, walang regalo sa atin, walang eternal life, walang buhay na walang hanggan sa susunod na life sana kung hindi nagbigay ng regalo ang Ama sa atin. So let us take a moment to reflect sa sacrifice po ng Panginoon na ginawa para sa atin. At maging masaya tayo at magbigay po tayo ng pasasalamat sa Panginoon. First, magbigay tayo ng thank you sa Panginoon dahil sa regalo na binigay niya sa atin through Christ Jesus. Second, magpasalamat tayo kasi may opportunity na tayo naman ngayon ang magpakita ng pag-ibig sa ibang tao. Ayan, kaya naman, ang ating tanong din, no, sa ating mga tagapakinig muli, ngayong Christmas season,
paano mo pwedeng ipakita ang iyong pagmamahal? Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Itinuturing na bayani ang isang overseas Filipino worker o OFW na nagpakita ng katapangan at katatagan sa gitna ng pagsiklab ng malawakang apoy sa residential complex sa Hong Kong. Kinilala po siya bilang si Rodora Alcaraz na kasulukuyang nagpapagaling matapos magtamo ng mga sugat mula sa pagprotekta sa kanyang 3 buwang gulang na alaga. Napag-alamang ilang oras silang natrap sa loob ng isang kwartong punong-puno ng usok at walang kasiguraduhang maaabot ng rescue operation ng mga oras na iyon. Tiniyak na nakaramdam siya ng takot kasama ang ilang tanong sa isipan, pero naging porsigido siya na hindi iiwan ang sanggol hanggang sila ay maabutan ng tulong. Marami sa mga kapwa niya OFW sa Hong Kong ang naantig sa insidente. Para sa kanila, simbolo ng pagmamahal at pagpapahalaga sa buhay ng iba ang naging pagtugon ng kasamahan, kahit pa maaaring kapalit ito ang kaligtasan niya mismo. Sa mga panahon ng matinding hamon na maaaring magdulot sa atin ng takot, pagkabalisa, at pag-aalinlangan, maging gaya po sana tayo ni Rodora. Kalmado at may pakialam pa rin sa kapwa. At sa lahat ng ito, lagi pong tandaan na hindi mapapalitan ng kahit na anong pera o prestiyosong pagkilala ang pagsasakripisyo para sa iba. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, pinatatawag ng Land Transportation Office o LTO upang magpaliwanag ang may-ari ng sasakyan sa viral video na minamaneho ng isang menor de edad na walang lisensya at hindi pa naka-seatbelt. Batay kasi sa investigasyon ng LTO, kuha sa Mindanao ang insidente kung saan ang binatilyo ay nagmamaneho sa pakurbadang o pakurbang bahagi ng daan at maaari pang nakakasalubong na sasakyan. At marami pang nakakasalubong na sasakyan. Naniniwala umano ang ahensya na ang kasama ng nagdadrive ay kamag-anak o worse ay magulang pa nito mismo. Sang-ayon sa batas, mali ang lahat ng mga nakunan ng recording. Reckless driving ang pagpapayag ng may-ari na ipamaneho ito sa binatilyo. At mas lalong bawal sa daan ang driver na walang suot na damit at wala pang seatbelt para sa safety. Kaagapay, lagi nating ipinapaalala sa segment na ito ay ang responsable or ang responsible driving. Hindi lamang sa akto ng pagmamaneho pero sa mga pinapayagan din nating humawak ng manubela. Pwede nating sabihin na ligtas naman tayo at magiging maingat pero walang pinipiling lugar at okasyon ang malagim na aksidente. Ayos ka nga, pero paano naman ang mga posibleng maipahamak mo sa daan? Kaakibat ng pribilehiyo ay ang katawagan sa bawat lisensyado na hindi maging abusado. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:30 na ng umaga. At para po sa ating balita, ito Bin, kahapon nag-viral ang video ng barangay chairman ng barangay Tugmungan, si Kapa Monching Saavedra, matapos niya kinompronta at personal na inaresto ang isang ama dahil sa pinaghihinalaang ng abuso sa kanyang sariling anak na 7 taong gulang.
Base sa ulat ay agad po nagresponde ang opisyal sa reklamo. Makikita sa video ang ama at kung saan ay kinumpronta nga siya ng mismong barangay kapitan at sinabi ng suspect na may ginawa siya may pinagawa siya sa kanyang anak na hindi maganda at kung saan tinanggi naman niya na gumagamit siya ng illegal na droga. Hindi daw siya gumagamit kasi tinanong nga siya ni Kap Saavedra kung bakit niya yung ginawa. Gumagamit pa siya para siya ay tumanggi. Agad naman nilipat ang suspect sa Police Station 6 sa Tatuan para sa investigasyon at para na rin sa pagsasampa ng kaso dito. Patuloy ang koordinasyon ng barangay at pulisya upang matiyak ang kaligtasan ng biktima at ang pag-usad na rin ng kaso. Ito Bin, alam mo kahapon nung nakita natin to, nakakalungkot. Yung realization natin Bin, kasi kahapon nga makikita sa video na umamin yung ama na may pinagawa siya sa kanyang anak na hindi dapat talaga Bin. 7-year-old, ma-imagine mo. And alam mo yung na-realize ko, nakakalungkot. Kasi supposed to be dapat yung pamilya, yung mga magulang, ang magpo-protect sa kanilang mga anak. Pero ang nangyayari ngayon, Bin, whether we like it or not, minsan kahit sa loob ng bahay, dyan pa napapahamak ang mga bata. Kaya may mga anak ayaw tumambay sa loob ng bahay. Halos ayaw umuwi. Ayaw makasama si papa, si mama, si kuya, si ate. Kasi pala may ginagawa. May ginagawang harm sa kanila. Pang-aabuso. O pang-aabuso. Alam mo kung meron man tayong pinagpapasalamat sa nangyari kahapon, kasi na-expose. Doon kasi titigil yung pang-aabuso sa'yo kapag na-expose mo ito, kapag nakapagsumbong ka. Kaya patuloy po tayong nananawagan doon sa mga nagiging biktima ng abuse. Mahihinto lang po yan kapag meron po tayong lakas na loob na magsumbong doon sa trusted person. Dumiretso po kayo sa police station kung may opportunity. Pumunta kayo sa tao na pwede nyong mapagsabihan na alam nyong tutulong sa inyo. Huwag po kayong matatakot. Kasi Bin, di ba, kung hindi nila aaminin or hindi sila hihingi ng tulong sa iba, uulit-ulitin lang yan nung gumagawa sa kanila. At ayaw natin na mangyari yon kasi hindi po yun ang design ng Panginoon sa buhay nyo. Naging biktima man kayo ng kasalanan ng tao, pero ayaw po ng Panginoon na hanggang dyan lang kayo. Kaya tayo ay magpe-pray at nananawagan na magkaroon po kayo ng lakas ng loob. At Bin, yung sa mga magulang din, halimbawa magsumbong ang anak mo, ma, si papa, ganito ginagawa sa akin. Sana makinig rin po tayo. Siguro may mga nanay kasi Bin na in denial, hindi agad naniniwala, yung bang papagalitan pang anak. Pero I hope na mas maging malawak po ang ating isip. Pag medyo kumalma ng ating isip, matatanggap natin at i-evaluate natin. Titingnan natin, totoo bang may mga senyales? Ano yung mga red flags na nakikita mo na magpapatunay na totoo ang sinasabi, yung testimony ng anak mo, ng pamangkin mo, ng kapatid mo na minsan ay nagiging biktima ng pang-aabuso dyan mismo sa loob ng bahay. Oo. At yun yung realization natin, Bin, na corrupted na. Kaya alam mo, Bino, naalala ko, kaya di ba ako, may pamangkin ako. Pag may mga ganitong mga usapan, balita, or na may naririnig ako mga issue na ganito, mga incest case, o kaya yung pang-aabuso within the family, ako, kahit wala namang pwedeng pagdudahan doon sa family, pero yung pamangkin ko, pinagsasabihan ko talaga, Hana, hindi pwede ganito sa'yo, may humawak, hindi pwede may mag-kiss, hindi pwede ganito. Tinitrain na yung bata Tinitrain ko yung bata at kinakausap ko yung mama ko,
yung kapatid ko na dapat alam na ni Hana na ito, hindi ito pwede, ito bawal to. Dapat conscious si Hana na ganito. Kasi nga yun corrupted na masyado yung isip ng tao na minsan hindi na nila iisipin, uy, pinsan ko to, uy, kapatid ko to, uy, anak ko to, nanay ko to, oo, ganyan ng no? Kaya mas mabuti ng bigyan natin ng awareness ang mga bata, lalaki man o babae, para hindi sila maging biktima at alam nila, uy, bad yan, hindi yan pwede gawin sa akin. Yan. At sige, Bin. Oo. Hindi, yun nga, sir. No? Tinuturuan natin din yung bata, especially yung boundary, di ba? Yung limitation. No? May boundary. Kami naman, katulad nga na dito din sa bahay, no, may mga tawag dito, may mga pamangkin din kami, no? Oh, and actually, yun nga, kapag hindi na pag-uusapan naman o wala namang mga cases na ganito na maririnig natin, is hindi natin yung maiisip. Kasi nga, hindi talaga yun dapat iniisip. I mean, alam mo yun, hindi naman... Isa na ganun dapat, diba? Oo, hindi ganun. Hindi talaga ganun, no? Hindi lang basta hindi sana ganun, pero hindi talaga ganun. So, may mga, yun nga, katulad yun na pag-uusapan natin, kami naman na mga tito, mga uncle, no, mga kalalakihan is napapalalahanan is saan ba yung limitation, di ba? Kasi katulad sa amin, no, ako yung mga pamangkin nga namin dito, syempre lumaki rin kasama kami, pero alam mo yun na habang lumalaki din sila is ikaw din na sa tamang pag-iisip, no, is alam mo yung limit, di ba? Especially kapag alam mo, syempre sanay na big hug, di ba? Kiss, ganun. Pero nung mga maliliit pa, syempre alam mo yun, pero kapag habang lumalaki na is mas lalo mong ginagawa siya doon sa maramihan na, no, I mean sa exposed na sa labas na talaga, no, nakikita na ng iba. Hindi na yung magkikis na kayo lang, no, o iyakapin mo na kayo lang, no. Pero in which yung nga sa akin naman, sa point of view ko talaga, hindi talaga sa pinag-iisipan yun na masama, kasi hindi mo talaga dapat yun isipin or gawin, no. Pero but then dahil nga sa may mga cases na ganito is nagiging aware lang din tayo. Oo. Ayun. Yes, at kung alam mo may suspect ka na ang member of your family is using illegal drugs, yan po, dapat mas mag-ingat po kayo, wag pakampante na lamang, okay? At saka tama yun, sir, no? Tama yun na dapat turuan din yung bata. At yun nga, no, sabi nga, alam ko, no, yung the first sign na magduda ka na may nangyayaring hindi maganda sa bata is kapag biglang tumahimik, biglang naging withdrawn sa tao, Yes. di ba? Yun, oo. Natulala. Kaya dapat talaga, tutulala. Kaya dapat talaga is yun, turuan sila para Yes, dapat bantayan. keen observer tayo sa ating mga pamangkin, mga anak, kapatid na maliliit. Zambasulta Balita. Isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan ngayong kahapon, no? Ng hapon na palutang-lutang sa baybayin ng Labuan. Ayon sa investigasyon, isang residente ang agad na nag-ulat sa barangay at pulisya matapos makita ang katawan. Mabilis na rumusponde ang PNP upang kunin ang labi at simulan ang investigasyon. Patuloy na inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima at ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Hinihikayat ang publiko na tumulong sa pagbibigay ng impormasyon. Zambasulta Balita. Ito naman po, wala ng buhay nang maabutan ng medical team ang isang senior na isang tricycle driver na naaksidente sa Zone 6, Sitio Makulum, Barangay Lumbangan kagabi. Kinalala ang biktima na si Gilbert Apili ng Barangay Mampang. Sa inisyal na investigasyon, galing umano sa pista ang biktima at pauwi na sana ito nang magkaaberya ang tricycle habang paakyat ito sa isang mataas na bahagi ng lugar. Dahil dito, tumaob ang sasakyan at habang tumilapon ang biktima. Pinaniniwala ang lasing ang driver nang mangyari ang insidente.
Zambasulta Balita. Yan, kaya panawagan po natin sa mga driver, lalo na po sa mga senior, kung kayo po ay nagtatrabaho pa rin, no, na dapat sana ay nagpapahinga na pero siguro dahil sa buhay, mahirap, nagtatrabaho pa rin. Yan po yung dahilan bakit pinagbabawal po ng batas na mag-drive po tayo ng lasing. Kasi kapag lasing po tayo, hindi na po natin alam kung ilan po ang lane ng kalsada. Hindi na po natin alam kung kaya pa ba ng kamay natin na pigain yung gas ng tricycle or kung makakaapak ba tayo ng brake dahil nga medyo tipsy na or kaya na-influence na po kayo ng liquor. Kaya panawagan po natin muli kung maaari, iwasan po natin yung pag-inom ng alak. Kasi bukod sa nagbibigay sa atin ng sakit, magdudulot po siya ng disgrasya talaga sa atin. Kung ikaw talaga ay nakainom, mas mabuting matulog ka na lang muna dyan sa kaibigan mo kung saan ka uminom din, no? Pero syempre, yung ideal pa rin, huwag tayong uminom kasi yun nga, magkakasakit ka lang. Remember, lahat po ng mga ditong na-interview natin na doktor every Wednesday, lagi po yung cause ng mga sakit, kung hindi paninigarilyo, pag inom ng alak. At saka yun nga sir, no, hindi na yan isa or dalawa, no, yung ating storya na especially sa season ngayon nga, no, na holiday season, 'di ba? Gathering, party, 'di ba? Yung may mga ganong kwan. So, yun nga, especially kung magda-drive ka, talagang dapat, no, sabi nga is conscious ka. Oo, kasi nga magda-drive ka. Alam mo, may kaibigan ako na-miss ko na siya. Tagal na kami din nakikita. Pero alam mo yung attitude niya sir is kapag sabi na kapag party ganyan happy is 'di ba? Dapat nandun ka. Pero kung daw siya ang magmamaneho hanggang kwentuhan na lang siya pero inuman wala siya kasi nga magda-drive siya. Ayun, oo. Oo. So dapat Diba? ganun. May self-control, may wisdom, 'di ba? At saka ngayon, no, kasi nga dahil marami na rin kami or marami na rin siyang mga kaibigan na habang nagda-drive, ayun nga, na-aksidente sir, no, nawala ng buhay. Ngayon, umiinom pa rin siya, pero kape na lang. Kape na lang. Kasi bakit? Alam mo bakit? No, kasi lagi siyang nagkakape every time may kaibigan kami or kaibigan siya na nagda-drive na nakainom, lagi siyang nagkakape doon sa bahay ng kaibigan niya. So yun na lang Oo. ginagawa nila. Alam mo bakit? Bakit? Hindi, kasi nagvi-vigil sila, vigil. So, Kaya yan nagkakape. ana dyan lang limang kape. Ayun. Kape. Oo. Nako. Kasi pag nagkakape siya, naaalala niya sila. Oo, kaya mag-ingat po tayo at umiwas po tayo sa mga So, sa mga alcoholic nakikinig nga drinks. sir, no? Oo, sa mga nakikinig, no, kung ayaw yung magkape kami sa bahay ninyo, Oo. oo. Umiwas tayo. Wag na. Oo. Magkape na lang Yes. habang buhay pa tayo. Ayan. Oras po natin mga kaibigan, alas 7:44 ng umaga at wala na po tayong oras, ha? Pero ito po, epektibo ngayong araw na ito, December 9, 2025. Ang gasoline po ay may konting pagtaas, nasa 1.20 centavos, pero ang kerosene at diesel ay walang pagbabago. Yan, at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali, pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makasama po natin ang Business as Mission Philippines. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo, Komunidad. Oras na Zambasulta. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines.
From Fear to Faith. Parang ganito ang tema ng buhay ni April Ortiz nang makilala niya si Lord. Nakaranas siya ng emotional crisis mula sa isang hindi inaasahang aksidente. After the car accident, it was a traumatic event for me. I didn't sleep too well. I want to get off the cab, and then that taxi driver was listening to your station, sir. And I praise God because that word of that radio station, your radio station said, fear comes from the enemy. That fear is not from God. Up 987 DYFR FM ang station na napakinggan ni April sa Cebu City. Na-encourage siya ng message na i-focus ang paningin kay Jesus at magtiwala sa Diyos na nagbigay sa kanya ng second chance in life. I think the hardest part for me, sir, was knowing that I'm alone because my husband is not there. I'm going to be the ones going to drive the car. And knowing that you are alone and that no one is there to help you navigate through life and your emotion, that's for me is quite hard. And that's how the Word of God helped me and build my faith. May pinagdadaanan si April sa kanyang marriage during this time. Naging malaking comfort sa kanya ang encouragement mula sa church at fellow believers. I praise God because little by little He was sending me warning, and He was actually building and He's aligning people. And one of the community is also your radio station and also the church. And it actually helped me to be deeply rooted in the Word of God and really to help me in terms of my emotion of really not feeling alone. I think it was DJ Zar mentioned that the Christian life is not meant to be lived alone. It has to be lived in a community. And then accountability is very important, in which something that I forgot, and I think that is one important factor as a Christian that we should always remember. Well, thank you for sharing that. You've mentioned foundational things, being biblically rooted, being in a community, being amongst peers or friends or others who are going through the same thing. But I think the anchoring is really important. The anchoring is anchored on God. And I think the tremendous sacrifices that we go through allows God to mold us in these trying times. And when people hear the message, they should really be part of a community. And the best community is to be part of the body of Christ. So I think your example is an encouragement. Your station actually helped me to find joy, happiness, and to find God again. I'm doing quite well with the help of God. That's one thing that I can say. I'm not where I used to be, praise God. Gaya ni April, maraming tao ang nakaka-experience ng kalungkutan at isolation, kahit pa sa urban areas. Bahagi ng mission natin sa FEBC na i-connect ang mga tao sa gospel-believing communities kung saan maririnig nila ang salita ng Diyos, makakatanggap ng pastoral care at mararanasan ang pag-ibig ng Diyos mula sa congregation. Sabi pa ni April, marami sa nasasakyan niyang taxi sa Metro Cebu ang naka-tune in sa Up 987. Grateful siya dahil nare-reach out ng good news ang mga taong maaaring walang chance na makarinig nito. Payo ng Ephesians 4:15-16, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. We'd love to hear how God has used our broadcasts to encourage you and nurture your connection to a church family. I-message kami sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcast and bring hope to more people, please visit febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph.
Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sa Lucas 4:18-19 ay nagsasabing, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mahihirap ang mabuting balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang pagliligtas ng Panginoon. Nang ipanganak si Jesus, sinabi ng mga anghel sa mga pastol, "Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Ang balitang ito ay hindi lamang para magdiwang, kundi isang pahayag na dumating na ang tagapagligtas na magpapalaya, magpapagaling at magbabalik ng pag-asa sa kanyang bayan. Nang magsimula si Jesus sa kanyang ministeryo, binasa niya sa sinagoga ang sipi mula sa Isaiah 61 at sinabi niyang, "Ang kasulatang ito ay inyong narinig at natupad ngayon." Ipinahayag niya na siya mismo ang Mesyas na inaasahan ng lahat. Ngunit hindi ito tinanggap ng marami. Maraming humanga sa kanya, ngunit nang sabihin niya ang katotohanan, sila ay nagalit at tinangka siyang itaboy. Gayunman pinatunayan ni Jesus sa pamamagitan ng mga himala na siya ang ipinangakong tagapagligtas, nagpagaling ng may sakit, nagpalaya ng mga bihag, at nagbigay liwanag sa mga bulag. Ginawa niya ito hindi lamang bilang pagpapakita ng kapangyarihan, kundi bilang patunay ng kanyang awa at habag. Sa Mateo 9:36, sinabi dito, "Nahapag siya sa mga tao sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito parang mga tupang walang pastol." Hanggang ngayon, nararanasan pa rin natin ang awa at kagandahang loob ni Jesus sa ating mga buhay. Ngunit higit pa sa mga himala, ang layunin niya ay bigyan tayo ng buhay na ganap at walang hanggan. Gaya ng sabi sa John 20:31, ang mga ito ay nasulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pananampalataya ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ngunit ang mahirap na tinutukoy ni Jesus sa talatang binanggit kanina ay hindi lamang mga walang yaman sa lupa. Sa Matthew 5:3 sabi dito, "Mapapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Ang mga dukha sa Espiritu ay yaong kumikilala na wala silang magagawa kung wala ang Diyos. Sa kanila ipinangako ang kaligtasan at buhay na walang hanggan." Kaya sa ating pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa Kanya, ang kadiliman ay nagiging liwanag, ang kalungkutan ay nagiging kagalakan, at ang kahirapan ay nagiging kalayaan. Ito ang magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan na si Jesus ay dumating upang pagalingin, palayain at bigyan tayo ng bagong buhay sa Kanyang pangalan. Tayo po'y manalangin. Panginoong Yesus, salamat dahil Ikaw ang mabuting balita para sa aming mga dukha sa Espiritu. Pagalingin mo kami, palayain sa anumang tanikalang gumagapos sa amin at puspusin ng iyong Espiritu upang aming maranasan ang kagalakang dulot ng inyong kaligtasan. Amen. Hatid ng Pasko ang pag-ibig at pag-asang laan ni Kristo para sa mundo. Si Kristo ang Panginoon, boses ng pag-asa, ilaw sa bawat puso. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo.
Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge po namin ang inyong donation ay magpadala nga po kayo ng message sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Patok na negosyo. Ngayong araw ay araw po ng Martes at narito po tayo muli sa ating segment na Patok na Negosyo, kung saan every Tuesday ay nakakasama po natin ang iba't ibang member ng Business as Mission Philippines. Ngayong umaga makakasama po natin si Sir Daniel Christopher Lim and Michael Kenneth Lim. Para sa Business as Mission Philippines, ako po si Jo Cabrera Alabastro at tayo po ay napapanood mula sa iba't ibang himpilan po ng Far East Broadcasting Company Philippines mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Magandang araw po sa inyo at kasama po natin ngayon po para po sa ating feature na Business as Mission ang magkapatid. Ayan po, si Sir Daniel Christopher Lim, CEO and Managing Director. Magandang araw po. Good morning, Jo. Good morning po. Sir Michael Kenneth Lim, siya po ang President ng United Neon Advertising Incorporated. Morning, Jo. Good morning po sa inyo. Meron po ba kayong mga babatiin? Wala. Parang meron si Sir Hello to Daniel. our families, our beloved families. And UN family also. Ayan po. At napakaganda ng story po ng kanilang pagnenegosyo. Siyempre, gusto po naming marinig yung humble beginnings po ng United Neon. United Neon started in 1937. So yun, mga 88 years ago. Nag-start doon is lolo ko. And marami actually siyang sinubukan ibang businesses. Balita ko 50. Maraming failures. Wow, 50 businesses. Oo, na roller coaster ride. Anyway, so sa neon sign naging successful. That's 1937. Also the year my dad was born. So siya yung first generation, lolo ko. And by mid-60s, tinurn over niya sa uncle ko, tsaka papa ko. 5 sila magkakapatid. Dad ko is youngest, tapos uncle ko is the oldest. So, na turnover sa the 2 boys. Yung iba kasi nasa ibang bansa. So, yun yung second generation. And then, eventually, dalawa lang kaming magkakapatid. And na-turn over kay Danny, yung pag-CEO. I have ADHD, so iba naman yung hinandle ko, the real estate side of the business. And most recently, nung just before the pandemic, na-turn over sa 4th generation. Yung anak ko, na si Bernie, nag-join nung January 2020, and he reports to his uncle. So today, 5 years after, my son Bernie is the deputy COO, 4th generation. Wow. 1937 po, nag-start ang United Neon. Siyempre, yung mga bata ngayon, hindi nila maiintindihan, ano ba yung neon sign na nabanggit ni Sir Michael? Ano nga po ba yung neon sign during the early days, early years? Yun yung literally glass tube na magpapump ka ng either argon or neon gas, tapos ibebend mo sa different sizes. And so, kumbaga, example, savory chicken, the SAV, talagang yung title, neon yung sign signage. yun. Opo. And even the mga billboards natin dati, that was neon yun dati, sa Ross Boulevard and all that. Coca-Cola, letter C-O-C-A, neon yun. Neon sign, nakamalaking sign. Intindihin nyo na lang mga younger generation, ano? Kasi ang galing tumawid from, kumbaga from Android to digital, yung parang analog, ano? Naging from analog, naging digital, pati yung technology sumabay ang United Neon. But of course, we will not delve more on that. Gusto nating malaman kasi 4th generation na nagpapatuloy ang pagnenegosyo
Pero gusto po naming malaman, paano po kayo pinalaki ng inyong mga magulang? Our parents were very very loving parents, and also they really took care na we studied well. They raised up us with the right values, and they always tell us na what's important is not money, pero the values that biblical values that you carry around with you. So Christian family. Christian family. Yeah. Magkaiba kayo ng personality no? Si Sir Michael. Very different. I have ADHD, I'm type A, siya yung Reserved. mahinahon, very even-tempered. But talk about childhood, I would say 3 things. Number 1 is very simple lifestyle. Even the choice of cars and all that, all very, very simple, just from point A to point B. Second, we grew up in yung home na hindi judgmental. Allowed to make mistakes. So may napapalo sa inyo? Oh yeah, we went through that, but very seldom. Very seldom. And I think a very important part yung growing up is every week, both sa father's side and mother's side, intentionally sinasaba kami sa mga magpipinsan. So we get to play with the cousins of dad's side and the mom's side. So every week, that was a very healthy experience growing up. Family get-togethers with cousins. Si Sir Michael, Sir Danny, how was it? Yeah, so we are very close to our cousins on both sides. Kasi parang we grew up together kasi. Although my cousins sa father side nasa US, no? So we have reunions every 3 years. So on the mother side, we gather, even today, we gather. If we can get an excuse, we will gather together kasi we're very close. So very good relationship talaga. And growing up po, sabi nyo, family of believers, tapos ang ganda hindi judgmental yung term na ginamit. Kumbaga sa panahon ngayon, parang family na living with safe space. Pero meron po ba kayong mga hindi na-appreciate during your younger years? Mga discipline, dati hindi nyo naintindihan, pero ngayon, naintindihan nyo na? Sir Danny? Ako, not really kasi very fair kasi my father and was very fair. So he allowed us to make mistakes. Tapos okay lang sa kanya, let's say usually grades are very important kasi So grades are important pero they did not hold us na you need to have this grade on that you'll diba? So parang they allowed us na even though for example, my grades were not very high. Hindi ako judge naman. They still love me as I am. Anong course po ang tinake mo, Sir Danny? Ako sa LaSalle, Business Management. Business Management. Si Sir Michael? I have ADHD. So, I got into UP. I was in electrical engineering, eventually industrial engineering, eventually graduated tourism. It was a struggle academically because of difficult to concentrate. But on your question about looking back, was there anything on the discipline aspect and that? Wala ko actually maisip na anything I resented. In fact, what I do appreciate is in the home setting, I remember my dad takes that time to play board games with us. Yun yung Monopoly and stuff like that. Yun yung talagang time investment yon. And I also see my grandma waking up very early, like 5 a.m., reading her Bible. So pagbaba namin to go to school, kita mo nandun siya sa isang gilid reading her Bible. That's modeling. She doesn't even need to say anything. One thing I do remember that makes an impact is they encourage us to join summer camps and youth fellowships. These 2 things, looking back, has a big impact sa pag-mold sa aming spiritual life. Summer camps and youth fellowships. Many times po ninyo na-mention that you have ADHD. Kailan po ninyo nalaman na confirm yung condition po ninyo?
When I had 4 kids already. Mhm. When I had When you have 4 kids already. In my 40s. Kasi di ba nung early years, hindi naman talaga siya na may mention or no test on that. Pero ano po ang nag-inspire sa inyo, nag-encourage sa inyo to take a test and confirm? When easy to lose temper, very patient, when it was affecting my relationship with my kids and all that. So, yeah. So, since then, I'm on meds since that time. So, that's more than 15 years already. Wow. Naging Much improved. radical change po ba, Sir Danny? Yeah, very, very. It's really, I admire my brother for, kasi usually taboo topic kasi yun. Yes, So, nga po. pero Kaya he's medyo very good nagulat po ako. Kasi this is a learning siguro for all the parents out there also na it's a lesson in humility and he's being open to sharing it. And yes, malaking tulong sa kanya. Malaking tulong yung what he did, that na diagnosed and he's taking medicines. Although in generally I don't like medicines for kasi. For that, but it helped. It helped him. Yes. Maybe, Jo, your question would be, ano yung naging impact before medicine and after medicine? Yes. So 1 Corinthians 13, love is patient and kind. So that was what I was not before. I was not patient, and therefore I was not kind. And by taking meds becomes more mas even. So it helps me to be more patient and more kind. So if you were to interview my wife and my 4 kids, they will tell you, because in the house, that's where you are most authentic. There was that. Walang filter ang mga sasabihin. So, syempre, kasama na rin po yun yung pananampalataya. But it's good to know na kailangan din natin ng outside help, such as yun po yung medicine. Doon po sa conference ng Business as Mission, you've mentioned po one particular element na naging important sa family ninyo na very, very simple. It's sharing meals together. Gaano po kahalaga po ito, Sir Danny? Sa akin, it's really very important because what is the best time to have conversation with your kids nowadays? Kasi they're on their screen palagi, di ba? How many kids do you have? I have 2 kids. 2 kids. Siya po ay 4, ano? Yeah, and if you want to manufacture the time, mahirap eh. It's not natural, True. di ba? Okay, I'm gonna have time with you na. Parang it doesn't work like that, di ba? I learned the ayaw parenting. ng mga bata ng ganon. Yung parang okay. hindi. I learned, this is my lesson. We need to have time together. It's manufactured eh. Yes, Pero it's not organic, sabi nga ng mga bata. Yes, when you have conversations during meal times, it's very natural. And you are yourself. And you can have all the wonderful conversations, everything under the sun. Ano po yung naaalala niyo na conversations niyo nung mga early years po kayo sa lamesa? Wait, so Jo, you're asking us growing up or Yes, today? you growing up and of course yung application din po nito ngayon. Okay, so because there's 2 aspects to the mealtime. There's us growing up and eventually as adults kami, paano naman yung our kids growing up, kung paano namin na maximize yung opportunity time. naman. But so on your question is growing up, paano yes. naman yung mealtime? I think there's a sense of security, sense of stableness, stability, sense routine, and also the openness, and then you can just discuss anything. But later on, at some point in the interview, when there's a proper time to talk about how we use it naman, to use that I think this is the proper time. to Opo. train the next generation. Yes po. So, Well, so I think my dad is he's a very efficient and very how do you say this productive Organized, person. okay. Very productive person. So pagdating sa mga long car rides, half an hour, gagamitin niya doon sa car ride is initially instead matutulog lang kami, tahimik,
gagamitin yung as a learning opportunity. Wow. So, it would start off as multiplication. You know, what's 6 times 6? And mga math. Sino mas mabilis nakakasagot? Well, both naman. Both But naman. eventually, that it moved to questions about kung ganun situation sa business, ano ang gagawin namin? Galing. Meron siyang actually face na problem na hindi pa May niya alam problem yung solution. solving. And so, essentially case studies. Later on, when my kids na kami, we have a weekly family dinner, naging part of mealtime, 3 components. 1, case studies. At may nangyari dito sa United Neon, ano sa tingin nyo, those will be case studies. There's another aspect naman, the family devotion. So we're like 12 people. We have a family devotion time, periodic one. And third, there would be family time as well. To talk about just family stuff. So, family bonding time. Including appreciation time. Hindi kasi normal sa atin yung to be very Appreciative. expressive. Oh. What we do is, sino man may special occasion, say birthdays, yung the rest, Siyang everyone, bida. yung gift is the gift of appreciation. So everyone take turns to appreciate this person. And by making that as a culture, pagdating sa may problem, conflicts, and all that, yung emotional full tank na yon really helps in resolving conflicts later. I'd like to pause on that, no? Mga kaagapay, ang ganda nung gift of appreciation na pwede nating sa puso, no, gawin, i-apply sa ating family. Kung hindi po ninyo ginagawa yan, maganda po na simulan natin, lalong-lalo na malapit na ang Pasko. Ano? Kung meron kayong parang, ano kayang pwedeng pag-usapan sa reunion? O ano kaya yung pwedeng maging paunang usap namin as a family? Maganda po na we appreciate each other. Take time. Kasi normally, natural sa atin makita yung mali, no? Pero why not apply ito pong ginamit ng kung paano pinalaki ang Lim siblings. And so, pinag-uusapan po natin yung mga growing up years po ninyo, no? So, nung syempre yung United Neon at that time, meron din mga naging challenges at naging kabahagi po kayo noon. Meron po ba kayong naaalala na shinare po sa inyo ng father ninyo na we are experiencing such and such, and paano po na-resolve? So usually he would share specific problem na Yes, not into details naman po, pero yung something. he would so my father would share mga difficult problems that he's encountering, no. But what was very consistent for him was syempre we face, kasi we're in billboards, so we face a lot. Many of our challenges are with private, minsan with public, government and mga ganyan. So my father would always say, we leave it all up to God. So ultimately, parang we just do our best what we can, pero he really relies on the Lord to solve his problem. Parang we do our best, pero it's in God's hands na kasi to move the hearts of the people of who we are talking with kasi. So very consistent yung dad ko dyan. So it's modeling faith in the Lord kasi. Kasi the Lord owns a business naman. We're just stewards of United Neon. Maybe 2 challenges I can think of is if you were to Google Typhoon Milenio, it was a typhoon na hindi na-forecast ng maayos yung path. Yes. So tumama siya sa Metro Manila na hindi inaasahan. And when it did that, in the whole city, all the billboards, hindi naka-roll up yung trapal. So napakaraming billboards bumagsak in the whole city, and for many months the government stopped all billboards
habang inaayos yung permits and all of that. So that was a very big we didn't know ano mangyari sa industry and sa business namin. That was 2006, ano po? Yeah, Typhoon Milenio. That was a very dark time for the whole industry. And another one is pretty recent, 2020, pandemic. Pandemic, yes. Oo. Imagine, nung nag-lockdown, lahat ng tao nasa loob ng bahay, walang nasa daan. Paano nila makikita yung Exactly. billboards? Oo. And so all our clients practically terminated the contracts. So Wow. zero income. So for a company that has zero income, pero tuloy ang gastos kasi umuupa lang naman kami sa mga buildings, that was, I mean, you can go bankrupt. So that was huge threat. Mas mabigat yun, ano, yung 2020. Definitely, definitely. So the mere fact, just to break even that year, that was already a grace. A grace of the Lord. God, yes. Survival. So, kumusta po kayo nun? So my dad modeled to us, no. So I can say na yung modeling sa amin, we could summarize into love God with all your heart, soul, might, and strength, and to love others as yourself. Basically, that's what they modeled, and that's what we are trying to, the values that we bring sa United Neon, sa family and sa United Neon. And because you love others as yourself, when the pandemic came, we thought that it would be the end of United Neon. Pero Grabe. actually, because if you love others as you love God and you love others as yourself, first of all, the perspective was, Lord, this is not our company, this is your company. So once by lifting it up to God, it changes our perspective na, okay, Lord, ikaw na bahala eh. The Lord take it, the Lord Give it away. Blessed be His name. So second, because you have that mindset, then next, how can we save our people? How can we help them out? How can we help our clients? Parang we think of not inside, we think of outside. How could we help all our partners? So because of that, then nagre-respond din the United Neon people and our clients. We're trying to help each other out. It's really partnership now. We help each other out. Not you save yourself, pero how do we help survive this thing together? So we survive together with our clients, with our employees also. Sir Michael, nagbawas po ba kayo ng staff, no? We did not. No. You did not? We did not. Wow. We There did was a few. very Minimal. very minimal. What we did was the employee said, okay, let's cut down our working days. Wow. So para nobody will be let go. Everybody sacrifice na lang. Let's cut our working Across days. the board, Across the board. nag-salary cut across the board. Salary cut. Oo. Para we could survive. And actually, yung minimension niyo po na love God, this business is not ours. Actually, din po yung mandate ng Business as Mission Philippines, di po ba, na yung negosyo po natin, negosyo po ninyo ay, kayo po ay mga steward ng Panginoon. And paano niyo po nakikita yung alignment ng principle na ito ng Business as Mission sa principle po ninyo sa business, Sir Michael? I think it's very aligned. So obviously the company is 1937. BAM came later. But if you look at it, the two things that's very aligned is number one, it's very clear. We are not the business owner. We are the business steward. So God is the owner. And secondly, the concept of pulling fellow Christian stewards, business stewards together. That's an amazing ministry because being a Christian businessman, napakahirap nun. It's not easy to do things the right way, and it can sometimes feel burdensome and lonely. So pag may mga kasama na nagsusupport each other, praying for each other, encouraging one another, people are lifted up and
ready to go the next mile. And you talk the same language, di po ba? Sa magkakasama kayo sa negosyo. Kumbaga naiintindihan ninyo yung damdamin ng bawat isa. Ano po yung strength ninyong magkapatid sa pagnenegosyo, Sir Danny? Oh, so I'm involved. He helps. Michael helps out in United Neon in however he can help out. So parang partnership. So whatever we need, we need to find a very good operations person, production person. So he will parang kung anong kailangan he can problem solver siya dyan. Gap filler pala si Sir Michael. But most of his time is real estate kasi. Pero he helps out. So same way, if I can help out sa real estate, I will help out also. So parang partnership lang. Partnership kami. I think she's asking, what's your strength? Okay. My strength is I'm more of a strategist saka visionary. So I want to see more of thinker ako. Si Sir Michael. So if you see that siya yung thinker, planner, good listener. Ako naman, better with short-term project management, get things done, the bottlenecks, and so mas short-term ako, and then with a clear start and end. So siya naman yung to keep things sustainable. Hanggang dulo siya, oo. Kanino kayo nagmana, Sir Danny? Mother, father? Both naman. Both naman. Okay. But my father is very all around kasi my father. So he really started even the business from scratch from 1980 plus kasi medyo na down lahat ng billboards eh. So my father was a very big influence sa amin dalawa also. Sir Michael, kanino ka nagmana? Because my dad has both sides, it's from both. And then my mom naman, her strength is she's very good with details and all that. Detailed siya. So parang si Sir Danny. Actually, he's not good with details. Talaga. Big picture ako. Detailed person. He's not good Ay, with kasi details. big picture. So, ikaw yung sa details. Talagang naghalo ang strength ng inyong mga magulang. And growing up po ba nung ino-orient kayo ng father nyo about the business, talaga bang ginusto nyo na maging part ng negosyo ng family? Or meron kayong on the side noong bata pa kayo na, ay, ayoko nang magnegosyo, ayokong mag-involve sa business ng parents? You have that in your kind of mindset at that time? Ako, initially I was, because I'm a very white person So initially, I always said, okay, I will help out the business as a duty, parang duty ko to help out the business. Pero eventually, I realized, okay, this is God's business. So, I'll make, if the business right now is not meaningful to me, I will try to strive so that I will make the business meaningful to me. So, that's where it started na, okay, how can I make United Neon meaningful to me and to the people? So that's where okay, we can do business as ministry also. So that's the time nagkaroon ka ng interest, deeper interest. Parang okay, how can we minister to people using our company? Parang ganun, to make it meaningful. So it's how you do it also kasi. Although we were doing it already with my dad, pero sa akin, parang how do I make it even more? Make it more personal. Magandang question yan, Jo. For a lot of businesses, it's like bata pa lang sinasabi ng parents, Ikaw. you have no choice. You have to join the company. Parang, and then magbabantay ka ng tindahan, maghanda ka na. So, it's not like that. So, in our family, it's the culture is do your own thing, develop yourself, try. So, when both of us were at the working age, we were allowed to try things outside. And it's only pag nung nagkaroon na kami ng experience and all that, then
come back. Same for the next generation. We have the same principle. So all of them, I have 3 kids who are working age already. All of them tried outside Different first, fields. and then if they want, they can help out. Okay. Last question po para sa inyo dalawa. Anong mapapayo niyo po sa mga magulang na ang goal rin ay magtagumpay yung anak nila in whatever career na pipiliin nila? Sir Danny. There are so for me, there's an African proverbs that says na If you want. we pass on 2 things to our children. The first is roots, the second is wings. So our roots are the character, biblical character that we give to our children. Dapat, most important is to give them the character, biblical character that will ground them. Second is give them the leadership skills in life that will help them. So if you have the good character and then the skills, then that will help them to be successful. Wow. How about you, Sir Michael? Very important yung nasabi ni Danny na yung ultimate goal is to love God and love others. That applies to personal life, that applies to our families, that applies to business. It's very good to have that overarching goal because it is straight from the Lord. Yes. To love God and love others. In terms of a practical application, how parents can help their children to be ready to go into business someday is actually number 1, to model Christ-centeredness in their own life. It starts with that. That children see parents model Jesus in their own life. Walk the talk, basically. Second is to build close and harmonious family relationships. So we're not even talking about businesses. We're talking about the spiritual part, model Christ. Second, develop close family relationships, especially for family businesses. Nakakatawa, when we talk about family business, paano ipapasa, so and so forth, people often focus on the business part. Money part. But in the word family business, family comes first. Yes. So if the family portion does not work, family business will not work. Aaway-aaway lang yan. So first, model Christ. Second, develop close family relationship. And third, yun yung providing early and meaningful exposure to business. And hindi yan automatic, ilalagay mo lang sa tindahan, magkakaha ka, and then pag it's not meaningful for the kid, napipilitan lang siya, magiging resentful siya. So that's why it's important to provide early and meaningful exposure, whether to your business or kung wala ka, to someone's business. But it's supposed to be early and meaningful. Nakakuha po ako sa inyo ng isang word, intentional. Sa faith, sa pamamalakad sa family at sa pagnenegosyo. Yan po ang ating mga nakausap. Magkapatid po sila. Si Sir Daniel Christopher Lim at si Michael Kenneth Lim. Sila po ang mga tao sa likod ng United Neon Advertising Incorporated. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Thank you so much po. And Thank you, Jo. may the Lord bless your business ng hanggang sa marami pa pong generation. God bless, Pam. God bless DZAS. Oras natin mga kaibigan, 8:29 ng umaga. Hopefully po tayo ay maging model po natin sa ating pamamahay, sa ating negosyo, sa ating pamilya, si Jesucristo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa radyo o Facebook. Maraming salamat sa ating technician Kuya Romel Paulino. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara Mitulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sultan.
Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.